Marcos Jr. wants Congress to prioritize abolition of travel tax, anti-dynasty bill. Kapon, itinanong kay Yusek Claire Castro, sinupalpal naman po si Harry Roque. Talaga itong si Harry Roque, wala nang magawa. Jobless kasi at isang subdivision na may maayos na komunidad nakakalat sa 498,600 napakalawak pala square meters ang proyekto na may kasamang open spaces, parke at community. Sabi niya, ang mga bata po ngayon, sad to say, pero pasensya na kayo, you are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Hindi iyakin tapos, tingnan ninyo, may ganong hindi iyakin na lumabas na yung sipon. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Gandang umaga po sa inyong lahat. Umaga po dito sa Pilipinas. Ako po si Dante Maravillas. Marcos Jr. wants Congress to prioritize abolition of travel tax, anti-dynasty bill. Tamang-tama ito sa ating mga OFW na gustong bumalik dito sa Pilipinas para makapamasyal. So, ito sinusulong po ng parte siya sa 21 priority bills na isinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At itong abolition ng travel tax, ang nagsulong nito, ang nag-sponsor nito, pati yung anti-dynasty bill. You can just imagine. Kung isipin, kasama sa dynasty, political dynasty, yung pamilya Marcos. Pero si Sandro Marcos, siya mismo yung nagsulong, pero duda pa rin yung mga critics. Bakit naman na niya Mr. Maravillas gano'n? Na-surprise siguro sila. Hindi sila magkapaniwala kung bakit ang isang Marcos, tulad ni Sandro Marcos, na kasama sila sa pamilya, na dynasty, political dynasty, pero siya yung nagsulong. Tapos ito, abolition ng travel tax. Pati yung mga DDS, magkikinabang nito. Pero siyempre, tahimik lang sila. Dapat sa inyong mga DDS, pag naipasa na ito ni Sandro Marcos, kasi certified urgent ng ating Pangulong Bongbong Marcos, huwag kayong mag-avail nito. Huwag dapat isama. Napakaganda ito mga kababayan na isinisulong ng ating administrasyon. Kasama siya po sa 21 priority legislative measures including anti-dynasty bill. Pinag-usapan ito mga kababayan doon sa LEDAC meeting na pinangunahan mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasabi ng mga fake news peddlers, lalo na ni Harry Roque, may colon cancer. Kapon, itinanong kay Yusek Claire Castro, sinupalpal naman po si Harry Roque. Talaga itong si Harry Roque, wala nang magawa. Jobless kasi at pugante. Kaya ang ginagawa niya, nagbablog na lang mga kababayan at ikot ng ikot doon. Austria daw, kasama si Marlica. Yun naman yung pinapakala na yung ating Pangulo daw may colon cancer. Nakita naman po natin, siya yung nanguna dito sa Legislative Executive Development Advisory Council meeting. Full meeting po ito ng 20th Congress. Ginawa mismo doon sa Palasyo Malacanang. Ayan galing ito sa Presidential Communications Office. Kasi may bumubukol sa Yan mismo yung ating Pangulo. Magawa yan ng ating Pangulo na siya mismo ang manguna sa mga meeting. Matao, pagkatapos may colostomy dito sa tagiliran. Mangangamo yun, lalo't may aircon. Gagawin yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos, magmi-meeting tapos may colostomy dito. Sisingaw yun. Talaga ito mga lukong mga BDS. Matindi sa pagpakalat ng mga fake news. Kaya sabi ni Yusek Castro kahapon, ano pa naman niya yung asahan natin sa mga taong yan na mahilig magpakalat ng fake news. Kaya lang yung mga tao talaga. Pag intriga po at chismis, ang hilig nila na magpakalat kasi natutuwa sila na ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, pinagtatawanan. So i-share ko itong mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi we have to counter the propaganda, mga kababayan, na mataas yung ratings ni Sara Duterte.
performance rating habang walang ginagawa. Yung ating Pangulo, kahit may karamdaman, although recovering na po siya, nakita naman po ninyo, sige pa rin ang trabaho despite sa kanyang kalagayan. So, sabi dito, the priority proposals targeted for passage in June. Ay, kung talaga, timetable siya. Kasi ilang taon na lang ang yung ating Pangulo, remaining years. 2 years na lang po bilang presidente. Kailangan na ang lahat ng ito maipasa agad-agad para mapakinabangan ng ating mga mamamayang Filipino, lalo na po yung abolition ng travel tax. Laking tulong kasi sa tourism po yung abolition ng travel tax. So mabibigyan tayo ng pagkakataon na makabili ng ticket sa eroplano na mas mura. So napakaganda. And sigurado pati yung mga DDS na walang tigil sa paninira sa ating Pangulo, makaka-avail nito. So yun, by June, itong 21 priority bills dapat maipasa, designed to improve the quality of life for Filipinos. Kita ninyo, lagi yung kapakanan ng ating mga mamamayang Filipino ang iniisip ng ating Pangulo. Abang yung mga DDS ang laging iniisip, tanggalin, patalsikin yung ating Pangulo at mamatay na. Kita ninyo kung gaano kasama yung mga ugali ng mga taong ito. Yung Pangulo iniisip yung kapakanan, kabutihan ng ating mga mamamayan. Yung mga DDS ang iniisip, mamatay na ang ating Pangulo at palitan ng inutil. Wala mang ginagawa pero mataas daw ang rating, sabi ng Sayad Weather Station. In-explain pa dito ng Sayad Weather Station kung paano mataas yung ratings ni Sara. Malinaw mga kababayan na pang-uuto. Sa pagbawas ng bayarin sa airport, mas nagiging abot-kaya ang paglalakbay. Sa pamumuno ni PBBM, pinapakinggan ang hinaing ng ordinaryong mamamayan. Ito ang bagong Pilipinas na nagbibigay prioridad sa tunay na pangangailangan. Ang pagtanggal ng travel tax ay direktang tulong sa mga pamilyang nagtitipid para makauwi o makapaghanap buhay. Sa suporta ni PBBM, mas nagiging magaan ang bawat biyahe. Ganito gumagana ang serbisyong may malasakit sa bagong Pilipinas. Meron marinig natin sa mga DDS, lahat paninira. Pero, mga kababayan, kasama sila sa nagkikinabang. President Marcos vows to prioritize education for remainder term. Yan o. Ito yung mga dapat nalalaman ng ating mga kababayan. O. Yan ang ating Pangulong sinisiraan na may colostomy na daw. Kahit po nagka-diverculitis yung ating Pangulo, hindi po umatras sa trabaho, sabak sa trabaho. President Marcos on Wednesday pledged that education will be the top priority of his administration for the remainder of his term. As the government continues efforts to address classroom shortages and improve learning conditions for Filipino students. I have pledged for the remainder of this administration, sabi ng ating Pangulo, will prioritize, first priority will be education, sabi ng ating Pangulo. The President made the pledge while addressing local government officials, teachers and students during the ceremonial signing ng MOA between the Department of Education and the local government units to fast-track classroom construction in the country. Ang sabi ng ating Pangulo, ang gagawa na nito kayo, hindi na yung Department of Public Works and Highways, to reduce corruption. Itinurn over sa yung pagpagawa ng mga classroom sa mga LGUs. Ito yung tinatanong ng media. Ang mangyayari niyan, yung corruption mula sa taas, ang mangungurakot niyan, yung mga mayors na gobernador. Kami ni Jose Castro, wag naman na niya ganon. Corruption agad. Bakit ganon ang ginawa ng ating Pangulo? Para niya, yung accountability, may pitch yung accountability dito, mechanism. Kasi hindi papayag yung mga residente, mababantayan nila mga kababayan at matatakot din yung mga local officials kasi directly responsible sila. Madali yung pagkastigo sa kanila, mga kababayan. Yun ang sabi dito. So the challenges, sabi dito,
the local government units to fast-track classroom construction in the country. Sila yung ituturo ng mga tao. Bakit hindi nyo nagawa? So, immediately pwedeng mapalitan kaagad sila in the next election. The challenges that hound our education sector are immense. But now, we have the opportunity to correct at least part of those problems to help our students learn in better environment, sabi ng ating Pangulo. So, sa ilalim po ng MOA, the government has allocated 9.6 billion for the first phase of classroom construction, which will provide 4,000 new classrooms nationwide, including 1,200 classrooms built by provincial government. Yung mga provincial government na po, governor yung magpapagawa. So, wala na kayong ituturo na ang nangikbak yung DPWH, yung mga district engineers, mga congressman, mga senador, o yung kung sino-sino, yung secretary, Yusek. Ituturo na ninyo, gobernador, pag ginurakot nila yung kwarta. Di ba? So sila yung magpapagawa. In 2,800 prefabricated classrooms na binili ng DepEd. The project is part of the larger 85.39 billion pesos allocation for basic education facilities sa ilalim po ng 2026 General Appropriations Act. President Marcos said these initiatives will help narrow the gap in classroom shortage, which stood at 145,000 daw pala units. Ang kakulangan, mga kababayan, right now. So ito dapat yung mapunuan in the next in the remaining years. 2 taon na lang, 2 years ng presidency ng ating Pangulong Bongbong. So aside from the MOA, the President noted that DepEd is working on public-private partnership PPP schemes to further bridge the gap. So aside from building classrooms, the President also emphasized the need to improve internet connectivity in schools, noting that currently almost 34,000 public schools have internet access. The government aims to reach over 14,000 additional classrooms, focusing on unserved and undeserved areas, lalo na yung pinakang malalayo na mga communities. Dapat matapos na natin ito in the remaining years, 2 years pala, ng pamumuno ng ating Pangulo. In addition, learning recovery programs under the academic recovery and accessible learning o ARAL program are showing improvement in students' reading and learning abilities, and the administration plans to expand these programs further according to the President. It's only the beginning, sabi po niya. We will continue to provide all the support that our children need. So yan ang presidente na napakabuti na sabi ng mga DDS, bangag, 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 ngiwi, ngiwi, ngiwi. Mamatay na sana. Ito yung pinagawa na pabahay doon sa Jensa, napakaganda. Isang subdivision na may maayos na komunidad. Nakakalat sa 498,600, napakalawak pala, square meters ang proyekto na may kasamang open spaces, parke at community facilities. Ito yung bagong Pilipinas pabahay para sa working class sa Jensa. Hindi lang yung mga sa mahihirap, pati yung sa working class may pabahay po. Ang ating Pangulong Bongbong, 200 bahay kada buwan ang target upang matugunan ang pangangailangan. Target ng developer po na magtayo ng 200 units kada buwan, 600 units na benta sa loob ng 4 na buwan. Ayon sa Deca Home, 600 units na ang naibenta sa loob lamang ng 4 na buwan, patunay ng mataas na demand. Tingnan naman po ninyo, disenteng pabahay po. Pag gumawa ng pabahay yung ating Pangulo, disente. Kahit yung PH na pabahay po, nakita niyo, mga kondo, yayamanin. So ang direktiba ng ating Pangulo, eksklusibong pabahay. Tingnan naman ninyo. Napakagandang subdivision po. So ayon kay Secretary Aliling, alinsunod dito sa direktiba ng ating Pangulong Marcos Jr. na tiyaking may pabahay para sa lahat mula sa working class hanggang sa
informal sector, yung mga wala talaga. Mga squatter, ang tawag ngayon, informal sector. Subsidized home loans sa ilalim ng Pag-ibig. Inialok ang mga unit sa pamamagitan ng subsidized home loan ng mga Pag-ibig Fund upang maging mas abot kaya ang sariling bahay para sa middle and working class. Napakaganda, pati yung design niya maganda. Mas maganda pa sa mga pribadong subdivision with row houses. Maganda pa kaysa sa dito sa amin row house. Pero mas maganda pa sa pinagawa ng private na developer dito sa amin. Itong pinagawa ng ating Pangulo doon sa Jensa. You see? Kasi gusto ng ating Pangulo nga, may angat ang status ng bawat pamilyang Pilipino na ma-achieve na natin yung middle income country. Kaya tinutulungan niya yun na mga sa working class, tinutulungan din niya yung mga wala pang bahay na magkabahay na din sila. Hindi yung abang buhay sila, nagre-renta 7,430 bahay para sa mga pamilyang Pilipino. Kapag natapos, aabot sa 7,430 house in lot units ang Deca Homes Gensan 2. Isang malaking ambag sa bawas ng housing backlog. So, ininspeksyon ni DHUSD Secretary Jose Ramon Aliling ang unang batch ng mga house in lot units na nakatagdang i-turnover na ngayong Marso. Yan, tingnan ninyo po. Mamamayan natin na walang bahay, mababawasan na po sila. At yung bahay nila, malakas. Hindi basta masisira pag may bagyo. SWS, 5 in 10 satisfied with BP Sara performance at end of 2025. Yan ang pinapakalat nilang mga propaganda. Sabi ni Antonio P. Contreras, "In what did she exactly accomplish in 2025 for people to be satisfied about? Questions like this should be paired with a knowledge to test of asking respondents to cite at least 5 things that she did that they are aware of." Bakit kayo satisfied? Ano ba yung ginawa? Ano yung trinabaho ni Sara Duterte? Tama itong tanong ni Professor Contreras, political scientist. Iyak-iyak si Robin Padilla. May drama si Robin, Pero baliktad yung sinasabi niya. Sabi niya, ang mga bata po ngayon, sad to say, pero pasensya na kayo, you are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Hindi iyakin, tapos tingnan ninyo, may ganong hindi iyakin na lumabas na yung sipon. Dumaloy pati sipon. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Di ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Hindi daw niya alam yung depression. Pero nang makulong si Tatay Digong niya, na-depress siya, umiiyak siya. Talagang lahat baliktad mga kababayan yung sinasabi sa ginagawa mismo. Padilla remarks on youth mental health spark reaction at social media accountability hearing. Hearing to sa Senado. Senator Robin Hood Padilla, chairperson of the Senate Committee on Public Information and Mass Media, drew attention on Wednesday after delivering a blunt and controversial opening statement during a committee hearing sa proposed measures for social media accountability, online safety, and prohibition of false content. Sabi dito sa balita ng Impact Leadership, in his remarks, Padilla criticized what he described as emotional vulnerability of today's youth. Masyado niyang iyakin yung mga kabataan daw ngayon. Masyado niyang mahina, weak, iyakin, hindi tulad ng panahon namin. Comparing the current generation to his own upbringing and saying that terms like depression were not common during his time. Malaman na niya, walang depression yung panahon namin. Ironically, during a Senate inquiry on April 10, sabi dito sa balita, 2025, he became visibly emotional. Yan talaga. Contrast. Sabi niya, malakas ang loob ng mga henerasyon niya. Ang upbringing niya maganda. Tigasin ang aming generation. Ngayon na niya weak, iyakin. Yan sabi dito sa report. Ironically,
During a Senate inquiry on April 10, 2025, he became visibly emotional while Senator Bongo delivered remarks on the arrest and condition of former President Rodrigo Duterte at his detention facility in The Hague, highlighting a stark contrast between his current comments on emotional strength and his own emotional response in previous Senate proceeding. Kaya sabi ko sa inyo, palibasa artista. Itong paiyak-iyak niya sa Senado noon, last year, drama man lang po nila, drama niya, appealing to the emotion. Palibasa artista, appealing to the emotion ng mga tao, kala nila, madadala nila sa drama. Ngayon, di booking siya. Sinasabi niya, matitigas ang mga tao sa kanyang generation. Tulad niya, tigasin siya. Good news ito. Ito yung mga ITAs. 4 ITA centenarians were given 100,000 cash gift sa Kapas Tarlac. Binilangan talaga po ng DSWD. Di ba? Binilangan po. Transparent. Transparent po talaga. Yan ang gobyernong Bongbong. May nag-birthday pa. Para pakinabangan na po nila ang haba ng buhay ng mga ITAS kasi laging gulay, fresh air sa kanila. Nasa bundok sila mga kababayan. So mabuhay ang Marcos administration na tinutupad ang mga pangako sa ating mga mamamayang Pilipino. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.